Habang ginagawa po natin ang mga bagay na ginagawa po natin, habang tayo'y nagtatrabaho, habang kayo'y nagnenegosyo, habang kayo po ay nanunungkulan sa ating pamahalaan, habang patuloy na ginagawa po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, huwag po nating kalilimutan, sa kabila ng lahat ng ating pong ginagawa, meron pong isang pangyayari na totoong magaganap na lahat ng tao ay maso-surprise. At ito po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakapag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, "Sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo, at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo." Bilang mga mananampalataya, hindi po tayo dapat ma-caught unaware o masurpresa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nakasulat po sa Bible, at kung totoo na tayo'y mananampalataya, we are anticipating the coming back of the Lord Jesus Christ. The first time that Jesus came here on earth was when He was born as a baby. Nung ipinanganak po siya bilang isang sanggol. But the second time that Jesus will come back here on earth, He will not come as a baby, but He will come as a king. And He will rule the earth just as how He rules the heavens. So, base po sa sinasabi ng banal na kasulatan, pag-aralan po natin, ano-ano itong mga senyales na to at bakit mahalaga na ito po'y pag-aralan natin. Unang-una, mahalaga na ito'y pag-aralan po natin sapagkat tiyak na mangyayari po ito. Totoong mangyayari po ito. At inaantay po natin ang pangyayari po ito. The rise of false teachers and false doctrines. Okay? Sabi po ng Mateo chapter 5 verses 45 and verse 11, sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami." Ito pong isang katotohanan, mga kapatid. Hindi po dahil maraming tagasunod ang isang relihiyon ay totoo na po sila. Hindi po dahil marami po ang kaanib sa isang iglesia ay tama na po ang tinuturo sa kanila. Malalaman po natin ang katotohanan still sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ating pong pinag-aaralan. Sa panahon nga pong ito, kabi-kabila po ang mga nangangaral at totoo po, marami po tayong makikita sa social media at maging sa iba't ibang media platforms na nagpapalabas po through the internet ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi po lahat ay totoo. Kaya kinakailangan ng gawin po natin ay pagsikapan po nating mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Imagine dito sa Pilipinas, meron pong isang nangangaral ng salita ng Panginoon na nagsabi po siya na siya raw ang huling pipirma para makapasok sa kalangitan. Wala naman po sinasabi ang banal na kasulatan ukol po sa bagay na ganun. Okay? At dinedeklara po niya na siya ang sugo ng Diyos Ama. So, iyan po ay isa sa mga kasinungalingan ng kalaban na pinahihintulot ng Diyos sa huling kapanahunan ito upang mapatunayan. Sino ba ang tunay na tagasunod niya? Sino ba ang tunay na nananampalataya at nananalig sa Kanya? Sino ba ang tunay na nagsasaliksik ng Kanyang banal na salita? Kaya kaiingat po tayo sa mga nadidinig po natin, sa mga nakikita po natin, at sa mga nararamdaman po natin. Because even the nation of Israel, despite all the miracles they experienced, when they were brought out by God in the slavery of the nation of Egypt, when they crossed the Red Sea towards their journey to the promised land, they all saw the miracles of God in their lives. But still, none of them was transformed because ang mahalaga po kasi handa po tayong ipabago ang ating puso. It's not what we feel, it's not what we know, it's not even what we heard,
but it is having a personal relationship with the Lord Jesus Christ. That will change our life. And ang sabi nga po ng salita ng Panginoon sa Book of Psalm chapter 23, He would lead us in His paths of righteousness for His name's sake. Mismong ang Panginoon Diyos ang aakay sa atin sa landas ng katwiran upang tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Kanya. So salamat po sapagkat pinakikita ng salita ng Panginoon na dapat po tayong maging maingat at mapanuri sa mga napapakinggan po natin, napapanood po natin, at sa mga aral na napag-aaralan po natin. Kaya mga kapatid, habang ginagawa po natin ang mga bagay na ginagawa po natin, habang tayo'y nagtatrabaho, habang kayo'y nagnenegosyo, habang kayo po ay nanunungkulan sa ating pamahalaan, habang patuloy na ginagawa po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, huwag po nating kalilimutan, sa kabila ng lahat ng ating pong ginagawa, meron pong isang pangyayari na totoong magaganap na lahat ng tao ay masusurprise. At ito po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. This excitement in us will continue to breed an atmosphere of expectancy in our hearts that would cause us to experience the miracle of God in our life. For the atmosphere of expectation breeds miracles in our life.